Hi, magandang gabi po. Ang pag-aaralan natin po ngayong gabi ay yung tungkol po dun sa rheumatic heart disease. Yun pong rayuma sa puso. Yes, meron pong nagkakarayuma sa puso o yung rheumatic heart disease. Ayan. So, paano ba nagsisimula yung rheumatic heart disease? Actually, masasabi ko yan ay may part 1 and part 2 yung rheumatic heart disease. Yan, ayan ha. Siyempre, heart disease sa puso po yun. Ano? Ayun. So, una, yung mga streptococcal pharyngitis, mga tonsilopharyngitis, o kaya yung skin disease, yung Streptococcus pyogenes, yung Streptococcus bacteria. Ano po? Minsan, nai-infect yung throat natin ng Streptococcus. Yung group A, Streptococcus. Tapos, merong pong mga Streptococcus, group A Streptococcus, na rheumatogenic. Yung pwedeng mag-cause ng rayuma sa puso. So, marami ring klase kasi yan no? Pero yung ganun po yung theory. Merong mga, hindi lahat ng Streptococcus ay magkukos ng rheumatic heart disease. Meron lang talagang mga Streptococcus na rheumatogenic na magkukos ng heart disease. Tapos meron din theory na may mga tao na prone na magkaroon ng rheumatic heart disease. So, hindi lahat na halimbawa na-infect ka ng Streptococcus magkaka-rheumatic heart disease ka kaagad. Hindi ganoon. So, mga minalas na tao na mga chosen few na minalas. So, yun yung step 1. Magkakaroon ka muna ng group A streptococcal infection sa throat o kaya sa skin, yung strep pyogenes. Ano pa? So, pagka paulit-ulit yun, may streptococcus ka dyan. So, pag paulit-ulit, yung immune system mo magki-kick in. Ano po ba? So, yun na yung ating part 2 sa rheumatic heart disease. Kasi po, yung rheumatic heart disease, actually, hindi na ang cause, is autoimmune na actually yung rheumatic heart disease. So, initially, meron kang group A streptococcus, lumaban yung immune system mo, kaya lang ito na, yung autoimmune na. Paano ba ito ipapaliwanag? Ganito po yan ha. Meron po tayong tinatawag sa medicine yung molecular mimicry. Ayan. Yun pong group A streptococcus, meron yung protein and carbohydrates. Yung M-protein. Tapos yung valves natin sa puso, meron din yung M-protein. So yung immune system natin, imbes na atakihin niya yung M-protein ng streptococcus, ang aatakihin niya yung M-protein dun sa ating heart valves. Diba parang mistaken identity? Parang ganito lang po yun, no? Halimbawa, merong assassin. Ang papatayin niya, si Rambo. Kaya lang kasi, meron pang kahawig si Rambo, si Rocky. So, imbes na yung assassin, patayin niya si Rambo, kasama sa inaatake niya, si Rocky. So, parang ganoon. So, imbes na atakihin ng immune system, yung streptococcus na yun, dahil kahawig niya kasi yung isa, yung valves, kahawig yung protein and carbohydrates, inaatake din ng ating immune system yung heart valves. So, kaya ko sinabi po na yung rheumatic heart disease is autoimmune. Kasi dati ang pagkakaintindi ko kasi yung streptococcus pupunta sa heart. No? Tapos may antigen-antibody reactions. Ganon. Pero ito po ang rheumatic heart disease, ang pagkakaintindi ko, autoimmune disease na po siya. Yung immune system mo, supposed to be aatakihin niya yung streptococcus, ang nangyayari, inaatake niya o sinisira niya yung valves sa ating puso. Yun yung rheumatic heart disease. So, the cascade of the problem, ayun na. So, yun muna po. Sana meron kayong natutunan sa vlog na ito about rheumatic heart disease. Thank you for good evening.